Hindi ko pala kita yung nasa ilalim. So, it's more on dito sa ilalim, di ba? From a straight na roadway natin and then magkakaroon tayo ng curvature. So, para saan po ang cornerings natin? So, that is to reduce yung speed po ng vehicles for safe driving. So, di ba, may mga nakikita tayong post sa Facebook. Bakit hindi na lang gawing diretso yung mga daan daw sa mga mountain area? So, ang purpose po is uh, para hindi masyadong mabilis yung speed ng drivers natin. Kasi yung tendency, di ba, kapag diretso lang yung dinadaanan natin, mas mabilis yung pagpapatakbo natin or mas mabilis yung lakad natin, di ba? Okay, so horizontal curves po, we have 4 types. First is the simple curve. So this one. And then B is the compound curve. Third is the reverse curve. And fourth is the spiral curve. So, ano pong pinagkaiba ng mga curves na to? So, simple curves po, constant yung radius natin from the start ng curvature papunta sa end ng curve natin. And then, we have the two straight road sections and then we have the cornering. Pagdating naman po sa compound curve, so this have two or more different radius. So pagdating po sa compound curve, these are dalawang simple curve na magkatabi. Ang pinagkaiba lang po, magkaiba sila ng radius. Pwedeng mas malaki itong nasa una or pwedeng mas maliit. Pwedeng baliktad. Okay, basta lagi pong compound curve, magkatabi po yan. And then kapag reverse curve, so magkabaliktaran lang po. Pero these two curves are simple curves pa din po. Magkaiba lang ng radius. Or there are cases na parehas ng radius pero dalawang simple curves lang po yan na magkabaliktaran. And then simple curve po, spiral curve rather. Spiral curve or transitional curve. So from a straight roadway po, from a straight roadway, magkakaroon tayo ng curve. Pero itong curve na ito kasi, magkakaiba siya. Okay, kung i-consider natin yung origin nito, dire-diretso lang po yan na sobrang liliit pero iba-iba ng radius. And then, pagdating sa gitna, nandun yung simple curve natin. Okay. So, si spiral curve po, this is more sharp curve compared kay compound curve. Okay. Okay, so malinaw po ba tayo sa difference ng horizontal curves natin? Okay. So, punta naman tayo doon sa parts ng simple curve. Okay. So, simple curve po. Okay, so yung start or beginning ng curves natin, this is called the point of curve. And then yung end ng curve natin is the point of tangency. Then kapag in-extend natin, so 'di ba? Okay, so yung curves natin, we're talking about the circle. Kung gagawin natin tong buong circle, the tangent is yung perpendicular natin pagdating sa radius. Tanda pa ba ang definitions or properties ng circles? So, more on properties po tayo ng circles dito. Circles and triangles. And then, uh, application din ng normal lines and tangent lines from your DIFCAL. Okay. So, pag in-extend po natin,
Okay. So, yung line po from the point of curvature natin, this is called the back tangent. While yung point or yung line natin na naka-extend kay point of tangency, that is the forward tangent. Okay, so pag in-extend natin to, so this is perpendicular, so meaning 90 degrees. Okay, so yung intersection of both tangents, that is our point of intersection. And yung angle natin dito ay equal sa angle natin from the origin. So we have yung origin or yung origin ng curvature natin papunta naman kay PC, that is our radius. And then kapag hinati natin ito, yung curve natin into two symmetrical sides, so yung midpoint papunta sa origin, ang distance niya is also equal to the radius ng curve natin. Okay po. So, equal din siya from the origin papunta sa point of tangency, radius po. Okay. So, sabi ko kanina, yung angle natin dito from the side ng origin to PC papunta sa PT, this one. So, this is equal dito. Bakit po? By, kung i-rotate natin yan, or by transposal, equal lang po siya dito. And then, okay, yung point naman natin from PC to PI or starting point ng curve natin papunta sa point of intersection. So, yun na yung tangent distance natin. While yung linear distance natin or horizontal distance natin from PC to PT, that is yung long chord natin. So, ang nakalagay po dito is naka-L siya. Kasi from the source po ay L yung notation niya. Pero yung L po natin is the point or yung length of curve natin. Okay, so yung length of curve po natin ay itong arc natin. Pero, okay, so i-discuss natin mamaya ano ba yung dalawang definitions ng length of curve natin. Pero, usually, so ang L po natin ay itong yung arc. Okay? And then, yung midpoint, so that is the middle ordinate natin. And yung distance from the midpoint papunta sa midpoint ng chord natin. So, that is the middle ordinate. Okay, and then, from the summit or from the midpoint ng curve natin papunta dun sa point of intersection, that is our external distance. Okay. And then yung degree of curve naman natin, okay, so yung degree of curve natin, kasi itong length of curve natin, hindi siya or umaabot siya ng say kilometers and so on. Okay, so yung degree of curve natin, so imagine nyo, we have a full station. Okay, so a full station po is, okay, so dito, say for example 20 meters. So 20 meters, ang kukunin natin dyan na degree ay ito. Okay. Pero within the same curvature po. Okay, so ang full station natin kapag SI units, 20 meters. Kapag English unit is 100 feet. Pero
Usually, ang ginagamit naman natin is 20 meters na one station. Okay. Or nagamit nyo ba yung stationing na yon during your surveying? So, di ba, pag nagme-measure tayo ng stationing kada 20 meters. Okay, so pag-usapan natin yung or i-derive natin yung mga formulas na kailangan natin gamitin. Okay, so kapag given yung degree of curve or rather si degree of curve is the measure of the sharpness or the flatness ng curve natin. Okay. So, we have two definition. First is the arc definition and si chord definition. Kay arc definition, ang one station natin is along the arc, while kay chord definition, yung one station natin is yung horizontal distance na ito yung 20 meters. While kay arc definition, ito yung 20 meters. Okay. So, by ratio and proportion, so kung i-consider natin, so di ba, we have, okay, so imagine nyo, we have a circle, and then, okay, so so di ba, yung degree ng curvature natin dito, so ito yung L. Okay. So, di ba, ang ginagamit natin para makuha yung length or yung arc is the circumference or the 2 pi r. While yung sa degree naman natin, we have 360 degrees. Okay? So, by ratio and proportion, so, yung isang station natin, one station into the degree. So, ito yung one station natin, and then degree. Okay, so this one, so kapag SI units yung binigay, so 20 all over degree of curve natin. Since triangular naman yung pressure diagram natin, yung location ng I theta is height. Natin na nagpupunta sa area, trapezoidal na. Okay. So this one, meron na tayo mag-issue ng pressure ng trapezoidal. Pwede natin kunin yung centroid dito ng trapezoidal. Okay, so kung i-simplify pa po natin ito, so kung may given tayo na degree of curve, so pwede nating makuha yung okay, so pwede nating makuha yung radius natin as okay, so isolate 20 times 360, then divide natin by 2 pi. So this one is 36 all over pi d. Ito po ay kapag meters. While kapag SI unit, so this one is radius natin ay 1,000 or 18,000 over pi d. Okay, malinaw po ba tayo doon? Okay, so kunin natin yung other measurements. Okay, so sa length of curve,
Okay, so from the ratio and proportion again, so length all over the circumference natin. So equal yan sa central angle natin all over 360 degrees. So again, smaller part into whole, smaller part into whole. So that is how we do the ratio and proportion. So yung length of curve natin, okay, so multiply lang natin itong denominator na 2 pi r dito sa kabila. So makukuha natin is pi r I all over 180. Okay. So pagdating naman dito sa distance natin, okay, so we have here this triangle. Itong big triangle. So sabi ko sa inyo kanina, circles and triangles lang tayo dito. Okay, so sa tangent, so kung ang okay, so opposite natin kung ito yung angle natin, I over 2. And then we have the opposite side na tangent. Ito ay radius natin. And then yung hypotenuse natin is this one. From O to the midpoint is yung radius natin plus the R plus E. Okay? So, kita po ba? So, by for lahat ng linear dimensions natin, so, gagamitin lang natin is SOHCAHTOA. Okay po. So, kung kukunin natin yung formula for the tangent, so, opposite is R, or rather, tangent I over 2 is equals to tangent natin all over the adjacent na radius. So, i-isolate natin si tangent. So, multiply lang natin itong si R dito sa kabila. So, R tan I over 2. Okay po. And then this one, so itong unang formula kasi. So, nakasign I over 2 siya. So, ang ginamit niya dito is ito. Okay. So, E plus M. Okay, so forgive. So, pagpasensyahan nyo na po ang drawing ko. Mahirap mag-drawing sa pen. Yung location muna ng individual. So, ano daw yung location ng horizontal at vertical? Kung pala ito, since dalawa yung vertical natin, kailangan, pinapahanap sa atin yung location ng total na vertical. Ito, kukunin natin. Dapat daw, ibigay natin yung smoke. Kumbaga, ito-total na natin yung ating vertical. Isa na lang. Ito natin matatagpuan. Okay, so yung ginamit dito is this one, yung isang triangle dito. So, bakit po I over 2 yung angle dito? So, by rotation din po. So, since this is perpendicular, so pag in-extend natin siya, kagaya lang din po siya nitong side na to. This one, sa forward tangent natin. So, meaning, yung distance or yung angle natin from the back tangent papunta sa chord is half of the internal angle din natin. Okay? Malinaw po ba tayo doon? Pag sinabi natin location, pag hindi given, bibigay natin kasi mahirap yun, location. Sabihin natin, ang basis natin. Okay, so, pero, the center ng circle.
since ang pinag-uusapan natin is itong malaking triangle, so yun ang gamitin natin para makuha itong formula natin for external distance. Okay, so using the cosine function, so adjacent over hypotenuse. So alam natin cosine I over 2. So we have so adjacent natin is the R, and then hypotenuse natin is R over R plus E. So this one, so parehas lang ng value ito. Equal value lang po ito since kung ililipat natin yung R plus E sa kabila, so magmumultiply lang tayo dito, and then again divide si cosine I over 2. Okay, and then next, okay, so i-isolate natin si E. So from this one, so magma-minus lang tayo doon sa right hand side. And then kapag sinimplify pa natin to, so yung formula natin for E, so isolate natin si R, ilabas lang natin. So magiging 1 over cosine I over 2 minus 1. So, di ba, ang 1 over cosine natin is second or yung second reciprocal function. Second. Okay, so malinaw po ba tayo sa formula ng external distance natin? So, ito po ay derivation pa lang. So, hindi nyo naman po kailangang sa uluhin lahat. Okay. Pero syempre, mas maganda kung sa ulo para pagdating sa exam, diretso na ng computation. Okay. So, kunin natin yung other distances. So, nakuha na natin tangent, length of curve natin, and external distance. So, kunin natin yung chord using this triangle. So, di ba? Okay. So, kung using this triangle, so, meron tayong hypotenuse natin is yung radius. So, this is from point PT. Then, yung origin natin. And then, we have point Q. Okay, so, this one is chord over 2, and then okay. So, dito. Okay, so kung ang distance natin from origin to the midpoint is R, so kailangan natin is itong point lang na to sa midpoint ng chord natin. Okay, so using the sine function, so makukuha natin yung chord. So, chord natin is 2R sine I over 2. And then, si middle ordinate naman. So, from the same triangle. And then, pwede natin siyang kunin using the cosine function. Okay, so cosine function natin. So, cosine adjacent R over R minus M all over hypotenuse natin na radius. Okay, and then multiply natin or gawin nating single straight na formula lang to. So, pwede nating ilipat or i-multiply natin si radius dun kay cosine I over 2. So, ang matitira sa kabila is R minus M. And then, isolate natin si M. So, ilipat lang natin siya sa kabila. So, kailangan natin kalahati na ng area na yan. Okay, so this one is M is equals to cosine I over 2 minus okay,
I over 2 times R minus R. Okay, and then uh, gawin nating single function lang to para isa lang yung R na variable natin. So, 1 minus cosine I over 2. Okay, so bakit naging y minus? So, kung inilipat natin si m, so di ba negative tong sa kabila. So, multiply by negative, so magiging positive itong sa kabila. Okay, so malinaw po ba tayo doon? Okay, so para ma-appreciate nyo yung formulas, so punta tayo sa sample problem. Isang sample problem. So, sample problem 1. So, a simple curve has a degree of 4 degrees. And then, yung tangent intersects daw at 36 degrees. Hanapin daw natin yung radius ng curve, length of the curve, external distance, length ng long chord, length ng middle ordinate, and tangent. Okay. So, dalawa lang yung given, pero ang daming hinahanap. Okay. So, pagka po ganyan, huwag kayong magpanik agad. So, tingnan nyo muna kung ano ang given at ano ang hinahanap. So, may given tayo, angle of intersection, 36 degrees, and then degree of curve natin, 4 degrees. So, saan natin pwedeng makuha yung yung radius. So, balikan natin yung mga formulas. So, kay middle ordinate, meron tayong, pwede natin makuha yung radius, pero walang given na m. Kay chord, hindi given si chord, pero may kukunin si R, I lang yung given natin dito. And then, kay external distance, may I tayo, pero wala tayong, makukuha yung R, pero wala tayong E. Pagdating naman sa length of curve, I lang yung meron tayo dito. So, balik tayo kay degree. Given si degree, so meron tayo ditong, pwede natin makuha yung radius. Okay. So, pagka ganyan po, so analyze nyo lang muna lagi kung ano yung given. Okay, so radius natin, so 3,600 meters all over D. So, ang D natin is 4 degrees. So, ano pong value ng radius natin? Compute. Okay, so yung answer po ay pakigamit ng comment section natin. So, ilagay nyo lang po sa comment section. Okay, so 286.4789 meters. Okay, so thank you po. Sure na kinompute yan ha. Hindi lang ginaya. Okay, so pagdating po sa exams natin, 3 or 4 decimal places ang gagamitin natin. Okay. So, nakuha natin si radius. Sunod daw is si length of curve. So, formula natin for length of curve is pi ri all over 180. So, nakuha na natin si radius, pwede na nating makuha yung length of curve natin. Okay. L is equals to pi times 286.4789 times 36 degrees na intersection angle all over 180. Okay, anong unit po ng 180 na yan?
Okay, 180 meters. Okay. So, kunin naman natin si external distance. So, external distance natin r times secant I over 2 minus 1. Okay, so second or 286.4789 times second 18 minus 1. Okay, sa calculator po, 286.4789 1 over cosine 18 minus 1. Okay, so we have 299. Bakit 299 ang inyo? 14.74. Anong nilagay mo sa calculator, Daryl? So, second Ano po, po, again, nag 1 over cosine po ako, mali ata. 1 over cosine 18. Or mali lang ng input. Okay. So, you have to be careful po sa input pagdating sa calculators natin. Okay? Nakasama po ang minus 1 sa parenthesis. Okay. So, lagi pong titingnan ang nilalagay sa calculator. Okay. So, next po natin, long chord. So, yung chord po natin, ang formula 2, r sine I over 2. Or 2 times 286.4789 sine 18. Okay, so we have 177.0536 meters. Huwag pong kakalimutan ang units. Okay, so next po, middle ordinate. So R or M is equals to R quantity of 1 minus cosine I over 2. Okay, so middle ordinate po natin, 14.0213 meters. And then last is the length of the tangent po natin. So, tangent is equals to r tan I over 2. 286.4789 tangent 18. Okay, so we have 93.826 meters. Okay. So, maliwanag, clear po ba? Naintindihan ang sample 1? Okay. So, mag-solve pa tayo ng isa. So, paano kapag may stationing na? Okay, so, sample problem 2 tayo. So, a horizontal curve is to be designed with PI or yung point of intersection natin at station 2300. 23,000 rather. So, the radius of the curve is 500 meters and yung length of the tangent is 100 meters. Determine the location of PT, point of tangency, external distance, middle ordinate, and degree of curve. So, anong unang gagawin natin dito? So, una pong gagawin, intindihin ang problem. So, ano lang ba ang kailangan natin? External distance, middle ordinate, and degree of curve.
Okay, so yung formulas natin, external, middle, and then saan natin kukuhanin? Okay, so meron tayong radius. Yung radius daw natin is 500 meters. Then yung tangent distance is 100 meters. So wala tayong I. So saan natin pwedeng kuhanin yung I? Ayun, so babantayan niyo yan, no? Baka ang gawin niyo ay from the center kayo lagi, no? So depende sa talong. Hindi naman malinaw kung nasa ba yung location. Okay, so i-drawing pala muna natin to. Pero nung lang, kahit anong mission location. So yung sagot natin dito is Okay, so horizontal distance, PI daw. 0.667 meters from the center. Yung horizontal force, and then yung vertical force naman is 0.957 Okay, so point of intersection daw meters from is the at 23. And then yung PC natin, question. and we have the PT. So yan, yung dalawa yan yung sagot natin. Okay, so yung tangent daw natin is 100 meters. Ayan, mukhang wala. So tuloy Okay, tayo. and then yung radius natin is So, gawin 500 natin, meters. yung sample natin ng ito, kakunti kasi yung sample problem natin yung nasa baba. Mag-isa lang ito. So gagawin natin ito, same case. So ang kunin daw natin is CE Ayun natin, papalit natin. at saka CM. Ay, hindi pala. Bayan Okay, natin. so saan natin Ito muna kukuhanin isa. yung Lalagyan natin yung nasa taas. I natin? Naisipan na ba? Gawin natin ito. Tangent distance formula. So tama po. So from the tangent distance formula, so given ang R natin at given ang T, so pwede na nating makuha yung internal angle. So Okay na kayo? this one multiply Doon na tayo pag nasa lang baba po. naman. Okay, so 2 times tangent Ito number negative 1, 5. 100 over 500. Yung number 4. Okay. So, ang internal angle po natin, so approximately 22.6199. natin yung portion natin na EB. Okay, so makukuha na ba natin yung external distance natin? Pwede na. Since complete na. Ano po? So, E natin is 500, yung R. And then, cosine, I over 2. So, 3099. So, ano pong value ng external distance natin? Dito tayo natapos. Tanda mo na. Ito medyo nakakalito na kasi dito sa portion ito. Pagdating sa pressure. Paano naman pag ganyan? So, ganun pa din yung atake natin. Components pa din. Kunin natin yung Okay. So, yung 9.9019. horizontal component tsaka yung vertical component. Ganun. Okay, so thank you po. Kasi hindi So, natin or makukuha yung 9.902 meters. Okay, so middle ordinate naman. Okay, so 500 times 1 minus cosine 11.3099. Yung horizontal tsaka vertical components. Okay, so 9.7096. Okay. So ito po ay so ang ginamit ko dito ay yung full siguro. Okay. 9697. So pasok pa din naman po. Okay.
And then, kunin natin yung length of curve natin. So, bakit po natin kailangan kunin yung length of curve? Kasi again, from the stationing po natin, kunin daw natin yung stationing natin sa PT or yung location ng PT natin. Kaso, wala naman tayong stationing sa PC. So, paano natin kukunin yun? Okay. So, rather, from point of intersection natin, babawasan natin yung distance papunta kay PC. So, yung distance is 100. So, this one plus yung length of curve natin Sabihin natin, is ito, okay. So, kaya kailangan natin kunin si length of curve. So, length of curve natin, pi ri over 180. Then sabihin natin, yung ito, yung cross-sectional area natin na to is A. Okay, so we have Agree kayo, mayroong pressure dyan. Dito 98. Sigurado ka po? Baka I over 2 ang ginamit mo dito. May pressure dyan na tumutulak. Ginasa baba. Pressure, Pi times 500 na radius po natin times 22.6199 all over 180. Okay, so we have 197.3956. Sabihin natin ay 3659. Wait. Okay, so tingnan po ang mga in-input. So bakit 3659? So we have 395 3956. pressure times area. So 3956 po yung nandito ko. Or ito, Pero since this one ang or cut or kinat natin yung angle. So this one is 3959 meters. Okay po. So balik tayo sa stationing. ito yung force ko dyan. Tama. Ayan, nag-overlap. Sundan yun. Mga simple sum tayo. Ang nasundan, yung ginawa natin. Tanggalin natin Ginawa natin equivalent force dahil dun sa area. Nag-up. Ayan. Okay, so stationing natin sa PT, again, station PT or PC rather, from the beginning of the curve natin plus yung length ng length of curve natin. Pero wala pa tayong station of PC. So, paano natin kukunin? So, station PC is equals to station natin sa PI minus yung tangent distance natin. Okay. So, this one is 23. Okay. So, calculator po, 23,000 yung ilalagay nyo. Since this is a stationing pagdating po natin sa field. So, meaning we are 23 kilometers from the starting point. Ano mangyayari? Okay, so yung stationing po natin kapag say 1,000 meters, so equals 1 plus 0, 0. So kapag ang tinatanong po ay distance,
Yan ba ang ibababa? kukunin natin is yung may meters na units. Pero kapag ang hinahanap po natin ay stationing, Ano mangyayari kaya dyan? so ang Ayan, so representation taas, po raise is hand yung may nagsasabi ganito. na Okay? bababa. So 1 plus 100. Okay, so station PC natin. So minus 100 lang siya. Raise hand na may nagsabi na So this is mataas. 22,000 Yung force plus natin, 900. yung Okay, equivalent and force then natin yung sa baba. station natin sa PT. So 22 plus 900 plus So, ano mangyayari? 197.3959. Okay, so station po natin is 23 plus 097.3956. So may unit po ba tayo dito? Wala po. Same lang. Kasi pag stationing ang tinatanong, Yun pa din. so this is Kasi hindi 23 naman kilometers yung pressure natin, and kung then same this dot pa rin, represents na 8 yung meters. meters. Okay po. Ito, kung same dot pa rin na 8 meters. Pero dapat kapag pa ang din ito. tinanong Yung is what pressure is natin the dyan ay, location by or what concept, is the by distance of formula, the gamma PT? H. So By this 1 is gamma H. So, gamma H. 23,097.395 So, ito ba din yung pressure natin? Kung same pa din yung area natin, so equivalent force natin meters. ay, ito pa din, same pa din, equal lang din. Kaya kahit ganyan yung shape niya. Distance ng So, PT. equal pa din. Ito. Okay? Malinaw po ba tayo doon? Equal pa din yung pressure natin dyan sa baba. So, that is kahit anong shape natin. Basta, Okay, so yung bakit concept po natin, located pa rin siya doon. bakit So, yun pa hindi din na yung lang pressure, tayo and equal pa din naman yung area, nag-add yun pa din naman yung dito? area. So, stick lang tayo dun sa Kung ang concept. location ng Pressure PI natin, to same PC equal ay din sa minus gamma H. the tangent, bakit hindi na lang tayo nag-add Wala tayong pakialam po ng hugis dito? yan. Kasi, So, kasi po, yung pressure naman na hinahanap ang natin, hinahanap yung natin tumataman is dito, yung sa baba. distance or yung length And then, ang concept ng natin, curve tumataman natin yung ng highway. area na tinatamaan. So, tanggalin natin tong Yun yung concern natin. kasi kung sa cross-sectional area or sa tunay na buhay po, so kung ito yung, for example, ito yung roadway natin. So this one is yung highway. Okay. So ito yung PC natin. And then yung point of intersection, bakit naman mag-drawing? Palitan natin. Ito, equal pa din ito dito. No? Kasi yung pressure dyan is, ganun pa din. Kasi same depth. Tapos kung equal pa din yung area, same pa din yung area. So, yung Okay, force so natin for dyan, example, equal ito pa din. yung curve natin. Okay, so kung ito yung point PT natin, and then from the tangent, okay, so from the tangent natin, so ito yung point of intersection. So dito tayo naglalagay ng stationing natin for the theodolite. Or total station natin. For total station. So, di ba, kung andyan yung theodolite natin, di ba, titingin kayo dito. So, that is the back side. And then, pag titingin kayo sa PT natin, this is your forward or the so, yung forward side natin. So, makukuha natin yung angle dito. Okay. So, maliwanag po ba yun? So, kasi ang kinukuha naman natin is yung length ng highway natin. Hindi yung length ng distance from PI to PC. To PT. Okay po? Equal pa rin ba? Malinaw po ba tayo doon? Kung kukunin natin yung Erase force na natin to. nararanasan dito. Same area pa din tayo, equal pa din yung area. So
So, ano mangyayari dun sa force natin? Same pa din, mas mababa or mas mataas? Same or hindi na, yun na lang. No? Same or hindi. So, same area pa din tayo. So, ngayon, ayan, nilagyan lang natin. Okay. So, may question po ba? Malinaw po ang simple curves natin. So, yung pressure natin dyan sa point na yan, hindi na yan equal. Okay. Hindi na sila So, mag-equal. 152 lang. Okay. So, tapusin muna natin dito. So, i-continue natin bukas. Ito, hindi So, na yan bukas, equal. mag-sample problem tayo ng compound curve. Una, so kung same pa Okay. din ang So, area, before sure tayo tayo, hindi na mag-dismiss, iba na pwede